Isipin lamang, isang biyena na nagpapakita ng hindi inihayag tuwing katapusan ng linggo, dumadaan sa iyong mga aparador at kahit na rumedyes sa pamamagitan ng iyong basurahan na parang siya ay isang tiktik na naghahanap ng ebidensya. Mukhang pinalaki ba ito? Bueno, iyon mismo ang dapat harapin ng isang batang asawa, hanggang sa natuklasan niya ang isang hindi nakakagulat na paraan upang wakasan ang mga hindi ginustong mga bisita magpakailanman. At ngayon, malalaman mo ang tungkol sa kwentong ito na isang purong aralin kung paano mabawi ang kapayapaan sa iyong tahanan. Ang mga unang buwan ng pag-aasawa ni Larry ay isang panaginip. Ang apartment, kahit na inuupahan, ay maginhawa, trabaho, matatag, at ang kanyang asawang si Timur, isang kasintahan ng isang lalaki, matulungin, mapagmahal, lahat ng gusto niya. Ngunit mayroong isang detalye na walang nabanggit sa mga manual na paano maging masaya pagkatapos ng pag-aasawa, ang labis na pagkakaroon ni Elmira, ang biyenan. Ang isang 50 taong gulang na babae, hindi nakakagulat na nakaayos, na maihitsura na tila tinusok ang kaluluwa at isang manya para sa kontrol na gagawin kahit na ang pinakapasyente ng manugang na manugang. Nagsimula ang lahat ng isang Sabado ng umaga, nang si Larry ay nagbabasa pa rin sa init ng mga takip, nangangarap ng isang mapayapang araw, marahil isang sariwang lutong cake, isang pelikula kasama ang kanyang asawa. Ngunit ang fate ay may iba pang mga plano. Ang intercom ay umalinggaw sa nakakainis na pagpilit, at naroroon siya, Elmira, nang walang babala, nang walang seremonya, sinalakay ang apartment na parang nagmamay-ari siya ng lugar. Nasa kama pa rin sa oras na ito, ay ang pagbati, na sinamahan ng isang hitsura ng disdain, habang ang biyenan ay pinisil sa pintuan. Nasaan ang anak ko? Tanong niya, na parang napilitang sagutin ni Larry ang mga katanungan. Sa ife, sagot ng manugang na anak na babae, pa rin, habang sinubukan niyang ayusin ang kanal sa kanyang balabal. At hindi mo sinabi na darating ka, ventured siya, walang saysay. Kailangan ko bang gumawa ng appointment upang bisitahin ang aking sariling anak? Retorted Elmira, na patungo sa silid tulad ng isang pangkalahatang pagsisiyasat sa kanyang mga tropa. Ang sumunod ay isang tunay na bangungot. Sinuri ng biyenan ang bawat sulok ng bahay na may mahigpit na auditor ng buwis. Ang mga aparador ay binuksan, ang maruming pinggan mula sa gabi bago karapat-dapat na hindi sumang-ayon, at ang mataas na punto o mababang punto ng ipagbisita, ay kapag inilubog ni Elmira ang kanyang mga kamay sa basurahan ng kusina. Maaari mong sabihin ang lahat tungkol sa isang pamilya sa pamamagitan ng basurahan, ipinahayag niya, na parang isang universal na katotohanan, habang sinusuri ang frozen na pakaging ng pagkain. Nakikita ko na naghahain ka lamang ng semi-handa na pagkain. Ang aking Timur ay ginagamit sa gawang bahay na pagkain, na ginawa ng may pag-aalaga, anya, na parang si Larry ay isang kriminal na nahuli na pula. Pagdating ni Timur, nahanap niya ang kanyang asawa na lumuluha sa kusina at ang kanyang ina, na armado ng isang listahan ng mga kakulangan ng manugang na babae. Sinubukan niyang mamagitan, hiniling ang kanyang ina na maging mas banayad, ngunit si Elmira ay nagbigay lamang ng isang nakangiting-ngiti, na parang alam niya iyon, malalim, ang kanyang anak ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na harapin siya. At hindi ito. Ang mga sumusunod na linggo ay isang malupit na pag-ulit ng parehong script. Ang Elmira ay lilitaw na hindi ipinapahayag, palaging sa isang hindi kanais, nais na oras, armado ng paglilinis ng mga tela at acidic na mga puna. Ang mga bulaklak na ito ay namamatay, sabi niya, na parang si Larry ay isang pumatay ng halaman. Hindi mo alam kung paano mag-aalaga ng anuman. At, syempre, ang sagradong ritual, pagpunta sa basurahan, na parang may tiyak na patunay na ang manugang na babae ay hindi sapat na mabuti para sa kanyang mahalagang anak na lalaki. Sinubukan ni Larry na makipag-usap kay Timur, ngunit iniwasan niya ito. Gusto lang niyang tumulong, anya, na parang kasama ang kahihiyan at isang pagsalakay sa privacy. Bakit hindi mo siya hilingin na sabihin sa iyo ng maaga? Iminungkahi ang asawa na pagod na. Laban ka ba sa aking ina? Nag-reaksyon siya, na parang ang mismong ideya ay isang pagtataksil. 2 buwan ang impyerno na iyon at hindi na ito makukuha ni Larry. Ang katapusan ng linggo, na kung saan ay dapat na maging matahimik, ay naging isang pagpapahirap sa pagkabalisa, kasama ang kanyang paglukso sa bawat ingay sa pasilyo, naghihintay para sa susunod na isorpresa ng sorpresa. Ang bahay ay hindi na isang bahay, ito ay isang minahan, kung saan sa anumang sandali si Elmira
ay maaaring lumitaw, kasama ang kanyang hinuhusgahan na titig at ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa basurahan. Hanggang sa isang umaga, habang itinatapon ang mga labi ng kape, may ideya si Larry. Kung ang biyenan ay mahal na dumaan sa basurahan, bakit? Bakit hindi mo siya bigyan ng isang bagay na gagawing nais niyang hindi na siya babalik? Sa parehong araw, nagpunta siya sa parmasya at bumili ng isang kahon ng mga kondom. Ang parmasyutiko ay walang ideya tungkol sa nakakahamak na plano sa likod ng mga item na iyon. Sa bahay, binuksan ni Larry ang ilan, gaanong pinatay ang mga ito ng hand cream at itinapon ang mga ito sa basurahan ng natural hanggat maaari. Nang sumunod na Sabado, dumating si Elmira sa oras tulad ng dati. Nagsimula ang inspeksyon sa sala, dumaan sa kusina, at pagkatapos ang pinakahihintay na sandali. Ang biyenan ay lumapit sa basurahan kasama ang kanyang karaniwang pag-usisa. Ang sumunod ay isang paningin. Si Elmira ay naging maputla, nag-stammer ng isang bagay tungkol sa walang kahihiyan na kabataan at tumakbo palayo kahit na nakakalimutan na magpaalam. Sa pintuan, binigyan niya si Larry ng isang hitsura na puno ng kasuklam-suklam na parang ang kanyang manugang ay ang pagkakatawang tao ng kasalanan. Ano ang nangyari sa iyong ina? Tanong ni Timur, nalilito, nang hindi ipinakita ni Elmira ang susunod na katapusan ng linggo. Wala akong ideya, sagot ni Larry, na walang kabuluhan habang pinipigilan niya ang kanyang pagtawa. Ngunit ang isang dosis ay hindi sapat. Makalipas ang isang buwan, si Elmira, na iniisip na pinarusahan na niya ang kanyang manugang na may katahimikan, ay nagpasya na bumalik. Sa oras na ito, naghanda si Larry ng isang bagay na mas detalyado. Bumili siya ng isang pagsubok sa pagbubuntis, moistened ito ng tubig upang gayahin ang isang positibong resulta at itinapon ito sa basurahan, kasama ang packaging at leaflet para sa isang pagpipigil sa pagbubuntis. Ang reaksyon ng biyenan ay tulad ng isang pelikula. Natagpuan ni Elmira ang kayamanan, sinuri ito sa pagtaas ng kakila, kilabot at hayaan ang isang dramatikong daing. Buntis ka ba? Tanong niya na maihawak na pagsubok na parang bomba na sasabog. Paano mo malalaman? Sagot ni Larry na may matamis na ngiti. Hindi ko pa sinabi sa Timur. Ang biyenan ay nakatayo sa frozen, pinipigilan ang katibayan ng kanyang sariling kahihiyan. Paano mo ipapaliwanag sa iyong anak na natuklasan niya ang posibleng pagbubuntis ng kanyang manugang sa pamamagitan ng pagdaan sa basurahan? Ako. Nakita ko lang ito ng pagkakataon, stammered niya. Sa basurahan, di ba, idinagdag ni Larry na mailaso na tamis. Mas mabilis na umalis si Elmira kaysa sa pagpasok niya, pagkuha ng pagsubok at ang huling labi ng kanyang otoridad sa moral sa kanya. Ang pangwakas na suntok ay dumating makalipas ang 2 buwan nang si Elmira, na iniisip na ipinatawad niya ang kanyang manugang, ay muling lumitaw. Sa oras na ito, inihanda ni Larry ang kanyang sarili bilang isang strategist. Nag-order siya ng ilang mga item sa online. Sabihin natin, mas matapang ang mga mula sa isang dalubhasang tindahan. Walang labis na iskandalo, ngunit sapat na upang mabigla ang isang babae na may tulad ng isang konserbatibong pag-iisip. Ang makulay na packaging ay madiskarteng inilagay sa basurahan, bilang pain para sa sakit na pag-usisa ng biyenan. Lumapit si Elmira sa basurahan kasama ang kanyang karaniwang kumpiyansa. Ang unang ilang segundo ay ang regular na pagsusuri. Pagkatapos, nanlaki ang kanyang mga mata. Naging pula ang kanyang mukha, ang kanyang paghinga ay nagtrabaho. Ano ito? Tanong niya, na nagtuturo ng isang nanginginig na daliri sa isa sa mga pakete. Nagkibit, balikat lang si Larry na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Sa oras na ito, si Elmira ay hindi nagsabi ng isang salita. Umalis siya nang hindi lumingon at hindi na bumalik. Moral ng kwento. Minsan, upang mapupuksa ang isang problema, kailangan mo lamang bigyan ang mga tao ng eksakto kung ano ang hinihiling nila sa paraang hindi nila nais na ulitin. At kung ang kapayapaan ng iyong tahanan ay nakasalalay sa isang biyenan na hindi nakakaintindi ng mga limitasyon, ang basurahan ay maaaring maging pinakamahusay na sandata mo. Ano ito, eksakto? Tanong ni Larry, sumisilip sa balikat ng kanyang biyenan na may ngiti na mukhang isang na kutsilyo. Na paano ko maipaliwanag ito? Tumahimik si Larry sa teatro na parang naghahanap ng tamang mga salita. Ito ay isang may edad na bagay, Elmira. Pagkatapos ng lahat, si Timur at ako ay hindi na mga anak. Nag-joke ang biyenan.
Ang mga kamay ay lumipad sa kanyang dibdib, ang kanyang mga labi ay nanginginig ng isang bagay tungkol sa pagkabulok ng moral at ang pagtatapos ng magagandang kaugalian. Si Larry, matulungin, ay naghahawak na ng isang baso ng tubig at isang bote ng valerian, ang kanyang tinig ay tinamaan tulad ng lason sa isang dosis ng homeopathic. May kailangan mo ba ng tulong medikal, Elmira? Pale ka. O nakakahiya lang? Paano ka maglakas, loob? Ang tinig ng biyenan ay lumabas sa mga gasgas. Kami ay maglakas, loob ng maraming, sumagot si Larry, serenely, habang tinatapik ang isang strand ng buhok sa likod ng kanyang tainga. Sa katunayan, bakit? Tinitingnan mo ba ang aming basurahan? Dapat kong ipaliwanag ang ugali na ito kay Timur. Sigurado akong gusto niyang malaman. Sa sandaling iyon ay dumating ang kanyang asawa mula sa Gife. Natagpuan niya ang kanyang ina sa gilid ng isang akma, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mukha ay isang maskara ng bahagyang nakatago na pagkagalit. At natagpuan niya ang kanyang asawa, ang larawan ng kawalang, kasalanan, ang kanyang mga mata ay malapad na may tunay na pag-aalala. Nanay, anong nangyari? Si Timur ay tumingin mula sa isa hanggang sa isa pa, nawala. Ang iyong asawa siya, tinuro ni Elmira ang kusina, nalilito ang mga salita, pagmamalaki na nakikipaglaban sa kahihiyan na ilarawan ito. Magagawa niya ang mga bagay na ito. Ang aking ina ay hindi maganda ang pakiramdam, namamagitan si Larry, marahan. Nanatili siya malapit sa basurahan sa loob ng mahabang panahon, hinahanap ang alam ng Diyos kung ano. Ito ba ang amoy? Lumingon si Timur sa kanyang ina, nalilito. Bakit ang impyerno ay dadaan niya sa aming basurahan? Ang tanong ay nakabitin sa hangin, mabigat. Napagtanto ni Elmira na ang anumang paliwanag ay gagawa sa kanya na maging mabaliw o isang panghihimasok. At, mas masahol pa, ang isang panghihimasok ay nahuli sa kilos. Hindi na ako babalik dito. Sumigaw siya, hinagupit ang bag mula sa kawit na may ganoong puwersa na ang hanger ay kumapit sa dingding. Huwag kailanman. At itinago niya ang kanyang salita. Ang mga linggo ay naging buwan at hindi na muling tumawid si Elmira sa threshold ng apartment na iyon. Sa una, tumawag si Timur, nag-aalala. Tumugo ng ina na may mga pag-iwas, trabaho, pangako, pagkapagod. Nang mabanggit niya ang pagbisita sa kanya, ang kanyang tinig ay naging panahunan, tulad ng isang thread na malapit ng mag-snap. Siguro dapat tayong pumunta sa kanya, iminungkahing Timur, isang araw. Siyempre, sumang, ayon si Larry, handa na. Nag-aalala ako mula pa episode. Paano kung ito ay isang bagay na seryoso? Ngunit nang kumatok sila sa pintuan ng maliit na silid ay nagrenta si Elmira, pagkatapos ng kanyang diborsyo. Nakilala niya sila sa pasilyo ng gusali, ang kanyang mga braso ay tumawid tulad ng isang hadlang. Siya ay magalang sa kanyang anak na lalaki malayong, formal at malamig kasama ang kanyang manugang. Hindi man lang nagkita ang mga mata. Kumusta ka, nanay? Tanong ni Timur. Mayroon akong buhay, sagot niya, nakatingin kahit saan ngunit sa Larry. Ayokong makagambala sa iyong libangan. Ang intonasyon ay sobrang tumpak na halos tumawa si Larry. Malinaw na, naalala ni Elmira ang bawat detalye ng araw na iyon. At mas gugustuhin kong panatilihin ang aking distansya, kaysa sa panganib ng isa pang dosis ng katotohanan. Lumipas ang isang taon. Nagkita sila sa mga cave, parke, shopping mall neutral na mga teritoryo, kung saan ang biyenan ay maaaring magpanggap na ang kanyang manugang ay hindi umiiral. Tinanong niya ang tungkol sa kanyang anak na lalaki, ang kanyang karera, kalusugan, ngunit ang pangalan ni Larry ay sapat na upang mabanggit para sa kanyang mukha na bumaling sa bato. Hindi siya magpapatawad. Hindi sa pagmamalaki, ngunit dahil sa takot. Takot na, kung binuksan niya ang kanyang bibig, ang mga salitang kondom at kahina, hinalang pakaging ay makatakas, at kasama nila, ang pagpasok na tinitingnan niya kung saan hindi niya gusto. Sa palagay ko ay natatakot sa iyo ang aking ina, kinumpirma ang Timur, isang gabi, habang pinatuyo ni Larry ang kanyang mga kamay sa isang tuwalya ng ulam. Seryoso. Nagtaas siya ng kilay, nakakagulat na sorpresa. Akala ko galit lang ito. Pareho ito, tumawa siya, umiling-iling. Put at takot. Kakaibang kombinasyon. Hindi ipinaliwanag ni Larry na ang takot ni Elmira ay hindi sa kanyang sarili, kundi ng kanyang sariling panunuya.
Takot na aminin na, sa halip na maging isang tagapag-alaga ng moral, siya ay naging biro ng isang pamilya na natutunan upang ipagtanggol ang sarili gamit ang sariling mga armas. Pagkalipas ng 2 taon, dumating ang kanyang sariling bahay, ang kanyang bagong address, na hindi hiniling ni Elmira, at ang kanyang katahimikan sa araw ng pambungad na barbecue. Isang formal na tawag, isang mekanikal na pagbati. Nabigo si Timur, ngumiti si Larry. Sa wakas, isang bahay kung saan walang sinalakay na hindi nag-iimbak. Nang ipanganak ang kanyang anak, nakita lang siya ni Elmira sa ospital at pagkatapos ay nawala siya. Hindi siya tumawag, hindi siya nagtanong, hindi siya nagpakita. Tulad ng kung, sa pamamagitan ng pagputol kay Larry sa kanyang buhay, pinutol din niya ang kanyang karapatan na maging isang lola. Sa edad na 3, tinawag siya ng batang lalaki sa ginang na iyon nang makita siya sa mga bihirang larawan na ipinakita ng kanyang ama. Bakit hindi niya kami gusto? Tinanong ang maliit ng isang beses. Nagugustuhan nito, ang sinungaling na ito, hinaplos ang kanyang ulo. Ayaw lang niya basurahan. Si Larry, sa background, ay tumawa ng mahina habang itinapon niya ang isang makulay na pakete sa lata. Ang ilang mga laban ay nanalo ng walang kahirapan. Sunog ng isang shot. Kailangan mo lang malaman kung saan mo inilibing ang mga bala.